Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post ni Dare to Us, nakakakilabot po, itong kanyang post, mga kabida. Napatanong pa siya dito At sabi niya, OMG, meron daw communication records, na nagpapatunay na meron pong direct knowledge ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, sa issue po ng corruption, kickbacks sa flood control projects po, mga kabida. Ito po ay taliwas doon ho sa sinabi po ni Senator Ping Lacson, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, na walang kinalaman daw ito kung si PBBM, mga kabida, sa corruption sa flood control projects. At in fact, walang direktang ebidensya daw ito, na maglilink daw sa Pangulo, mga kabida, po. Kaya pinawalang sala po niya ito, mga kabida, po, Pero ito, I don't know kung paano po ito, sagutin ni Senator Ping Lacson, mga kabida, po. Babasahin ko lang po itong post ni Dare to Us, Napatanong siya dito, What? OMG! My communication records na nagpapatunay na may direct knowledge si Bongbong Marcos sa flood control corruption kickbacks. Ayan. Allegedly, nakita raw ito ni na Congressman Egay Erice Tinio at Leandro Legarda Leviste. This should be investigated. Paano iimbestigahan ito? Senator Ping Lacson, inabsuelto nyo na agad si BBM. Kaya ba pinaalis si Congressman Leviste? Grabe! Ayun. So, paano ito? Paano ito i-reconcile doon ho sa initial report po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, na wala hong direktang ebidensya po, na nakita ho nila, po, para isangkot o i-link ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa corruption issue sa flood control projects. Okay? At saka ito kong sinabi po ni Dare to Us, na mayroong communication record. Ang tanong ko lang po dito, saan po nakita ito kong communication records? Sino po ang may hawak dito, mga kabida? Okay? At paano ho nakita ni na Congressman Egay Erice Tinio at saka Congressman Leviste, ito kong communication records na ito? Okay? Existing pa ba ito, mga kabida? Yun yung malaking tanong po. Alright? Maganda po itong imbestigahan po, mga kabida. Kung ako lang po, mas mainam, i-extend po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, yung kanila kong investigasyon ho dito. Kasi ang pagkakalam ko lang po, meron na lang daw 2 o 3 hearings, ang natira dito ho sa Blue Ribbon Committee, po, mga kabida. Mas mainam na i-extend nila ito kasi magandang breakthrough ito Okay, ito hong sinabi po ni Dare to Us, mga kabida, na meron daw communication records. At ano po ang communication records na ito, mga kabida? Ito ba ay documents? Okay, ito ba ay voice clip? Ito ba ay video, mga kabida, Yun yung dapat alamin. Alright? At ito hong sinabi po ni Dare to Us, na merong direct knowledge si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Up to what extent yung direct knowledge po ng Pangulo? Okay? Yung alam lang ng Pangulo na merong existing corruption sa flood control projects, mga kabida? O naging parte bang Pangulo doon ho sa corruption sa flood control projects? Alright? O alam po ng Pangulo yan, pero wala ko siyang ginawa. O, ganun yung mga tanong, yung extent ng direct knowledge po ng Pangulo, mga kabida, yun yung dapat natin alamin, Alright? At ang tanong kasi dito sana po itong communication records? Sino po ang may hawak? O, dapat isomon ito ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Kung totoo man po itong post po ni Dare to Us, po, Ito, Kung totoo man po ito, napakalaking setback po ito, mga kabida, kay Pangulong Marcos, mga kabida.
'Di ba? Oh, kung kung pakinggan po natin yung narrative po ng Malacanang po, ano, mga kabida, na ang Pangulo ang nagsimula dito ho sa pagbuking, mga kabida, no, sa talamak na korupsyon sa flood control projects dahil siya yung nagpaimbestiga, mga kabida. Kaya nga binuo ito hong ICI, ano, Independent Commission for Infrastructure po, ano, mga kabida, para imbestigahan daw ito hong corruption po sa flood control projects, mga kabida. Okay? Siya daw yung nag-booking. So, paano ho naging sangkot ang Pangulo na siya mismo ang nag-booking? Alright? Pero I beg to disagree, ano? Kasi po, unang-una po, hindi po ang Pangulo po ang nag-booking eh. Kumbaga, sumakay na lang po ang Pangulo eh. Kasi ang nag-booking talaga, mga kabida, na meron pong kakulangan, ito hong flood control projects po natin sa bansa, ano? Dahil ho sa nangyaring baha, mga kabida. Kung hindi po nangyari yung baha, ano, somewhere in Luzon area, alright, hindi po natin malalaman na mayroon pong problema sa flood control projects natin. Kung malala po ninyo, during the State of the Nation address po ng Pangulo, ano, mga kabida, I think, yung pangatlong State of the Nation address ata yun, ano, ibinalandra po ng Pangulo, mga kabida, yung 5,500 flood control projects na nagawa na raw, okay, ng kanyang administrasyon, ano, sa buong bansa. Alright, tiwalang-tiwala po yung mga nasa gallery po, ano, ng Batasang Pambansa po, mga kabida. Okay, akala po nila, totoo po yun. Alright, pero days after, yun, nangyari yung pagbaha po, mga kabida, sa Luzon. At doon po, nag-umpisa pong magtanong po ang publiko, nasaan na ang flood control projects na ibinalandra po ng Pangulo. At doon ho nakita at nalaman natin, mga kabida, na meron palang mga ghost projects, ghost flood control projects, ano? Kung hindi man po ghost, substandard flood control projects, ano? Merong mga hindi po natapos. Nakatiwangwang lang po, ano, mga kabida. O, see? So, dahil doon, nagpatawag po ng investigasyon po si Pangulong Marcos. So, hindi ho siya ang nagbulgar. Sa totoo lang po. Okay? Offshoot na lang po yun, mga kabida, dahil sa nangyaring pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, mga kabida. At yun ang manifestation po, indikasyon na mayroon pong problema sa flood control projects. Kaya nga hinanapan po ang Pangulo doon ho sa 5,500 flood control projects na ibinalandra po niya, no? Nasaan na po yun? Mr. President, ano? Alright? So yun, mga kabida, sunod-sunod yung investigasyon, ICI, Ombudsman, House of Representatives, ano? At maging ito kong Senate Blue Ribbon Committee, ano po, mga kabida. Okay? And since meron pong narrative po ang Malacanang na wala hong kinalaman ng Pangulo, ano, dito sa corruption sa flood control. Okay? Sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, yun yung nakita po nila, mga kabida, walang link na magpapatunay na mayroon pong involvement ng Pangulo sa flood control scam, mga kabida, no? Yun, pinawalang sala po ni Senator Ping Lacson. Pero dito, sa bagong na-establish, okay, kung totoo man po ito, ano, mga kabida, na communication records, eto magandang imbestigahan po, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung totoo po itong intention po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, na malaman po ang totoo, kasi hoda man po yung magiging sangkot po dito, ano, mga kabida, ano po. Kasi may impression kasi, ano, hindi maganda itong Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, mula sa ating mga kababayan na pinagtatakpan ng daw, ano, ito hong mga importanteng mga personalidad, mga kabida, mastermind. Hindi nga lumabas yung pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. At ito pong si Pangulong Marcos, ano, pinawalang sala. Ang natira lang po doon, mga kabida, yung mga pipitsugin. Yung ang tatlong senador, di ba? Doon ho sa nag-leak na draft report po ng Blue Ribbon,
Di ba? Lumabas yon na merong rekomendasyon mga kabida na sasampahan po ng criminal cases po like plunder and malversation of public funds. Itong tatlong mga senador, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, tsaka Joel Villanueva, no? Ngayon, nag-iba po ang tono, mga kabida. Matapos pong pumalag itong mga senador, ano? Okay, dito ho sa draft report. Ngayon, hindi na po recommendation to file criminal charges against these three senators, kundi recommendation to conduct preliminary investigation, mga kabida, laban ho sa tatlong mga senador. So, na-compromise po yung kanilang investigasyon po, ano, mga kabida. Kasi bigla hong nag-iba eh. Nag-iba yung tunada po, ano, mga kabida. Alright? So, eto, nakakalungkot kung totoo man po, mga kabida, no, na meron pong direct knowledge itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito ho sa corruption issue, ano, mga kabida. Okay? Kung pagbabatayan lang po natin yung mga allegation po ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida, may connection dito sa sinasabi hong communication records. Mantakin nyo, inakusahan po ni Zaldico itong si Pangulong Marcos na siya daw yung nag-utos, ano, para i-insert itong 100 billion pesos, ano, sa 2025 General Appropriations Bill, ano, mga kabida. Tapos doon ho sa 100 billion pesos, 25% doon or equivalent to 25 billion pesos kickback daw, ano, ng Pangulo, mga kabida, ano po. Pero hindi ho pinaniniwalaan po ng Senate Blue Ribbon Committee yon, ano, mga kabida. Walang kwenta daw yon. Dahil sabi po ni Senador Ping Lacson, walang probative value daw yung statement po ni Zaldico, mga kabida. Okay? Kasi yon, hindi daw nakapanumpa itong si Zaldico, ano? Meron man pong written affidavit itong si Zaldico, wala pong natanggap ang Senate Blue Ribbon Committee, ano? Pero as to the video na kanya hong in-upload doon ho sa kanya hong Facebook page po, mga kabida, no? Walang probative value daw yun. Kumbaga, walang silbi. Basura daw yun, mga kabida. Kahit na magandang imbestigahan yon, ano, yung statement na yon, yung allegation na yon. Kasi hindi lang po thousands of millions of pesos yung pinag-usapan po doon, ano, mga kabida, billions of pesos po. Okay? So, doon ho sa expose na yon, ano, ni Congressman Zaldico, walang drive ang Senate Blue Ribbon Committee para ungkatin po yon. Okay? To dig deeper kung totoo ba yung 25 billion pesos na kickback, ano? Basta-basta na lang pong sabihin na walang probative value, ano, mga kabida. Ito, challenge po ito kay Senator Ping, ano? Imbestigahan ito. Ito ang sinabi po ni Dear to Us, ano? Communication records na nagpapatunay na meron pong direct knowledge daw ito hong si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control, corruption, kickbacks, mga kabida. Alright? So para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.